Hello guys, hello Libra, welcome dito sa aking channel, Palaran 888 Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat, general reading. Ito ay para sa lahat ng Libra, good fortune, good luck reading para sa lahat. So I hope na makuha mo yung energy, makuha natin yung lahat ng kailangan nyo para sa Libra. Okay, it's freedom. First card natin is freedom. Kung bago ka, please like, share, and subscribe guys. And pakipress ang notification bell button. Pasensya na kung medyo mahina yung boses ko kasi kailangan kong hinaan. Okay? Okay, so freedom, door to value. So, since it's good luck and good fortune, ibig sabihin yan, sa lahat ng areas, hindi lang puro pera yung good luck and good fortune. If ever Libra, meron kang mga stagnation na pinagdadaanan sa buhay. Like, for example, relationship. Stagnant yung relationship mo. Ano ba yung ibig sabihin ng stagnant? Yung hindi gumagalaw. Yung relationship mo, hindi masyadong gumagalaw. Yung parang, kahit anong gawin mo, wala pa rin nangyayari. Dito sinasabi sa'yo na you will be free. Okay? Isa sa magiging good luck and good fortune, maswerte, is yung makaalis ka. Yung parang yung ibon. Yung ibon na palaging nasa cage, suffocated na siya sa cage, stagnant yung situation niya kasi hindi siya paikot-ikot lang siya. And parang yun yung magiging situation mo. Okay? Makakalaya ka sa anumang stagnation, sa anumang suffocation, emotional and financial, spiritual, kasi minsan yung paniniwala natin, di ba, hindi angkop sa mga pangyayari sa buhay natin. And second card is door to value 31. So, sinasabi dito stable, secured na money. So, may papasok talaga, Libra. So, kung halimbawa, ilang taon ka nang hirap sa buhay, financial, ilang taon ka nang hirap sa pagmamanage ng pera mo, dito sinasabi na may possibilities, may mga opportunities na pwedeng magbukas para sa'yo, na pwede mong pagkakitaan. It's either business, or anything na pwede mong pagkakitaan. Okay? So, pwedeng may mga bagong job offer, career, pwedeng may mga, kung ano man to, na posibleng magbabago, or mga pagbabago na pwedeng dumating sa'yo. Okay? Okay, tingnan natin. So, halimbawa, ang dami mong utang dati, isa sa mga posibleng good luck and good fortune is mabayaran mo, makaalis ka. You will be free from utang, you will be free from mga manipulation, financial and emotional manipulation. Okay. First card natin is Empress. Lalo yung mga babae dito, mga babae na Libra, nakikita natin dito yung new beginnings. So, bibigyan ka ng pagkakataon ng ating universe, ng ating Panginoon, ng pagkakataon para makapagsimula ng bagong buhay. Like for example, ang daming losses, 'di ba? Nagnegosyo ka tapos nalugi ka. Nag-invest ka tapos nalugi ka. So, dito sa Empress na to, bibigyan ka niya ng mga bagong ideas, bagong wisdom, information para makapagsimula ka ng fresh. Yung iba health din, siguro nalugi ka sa health, like minsan 'di ba, maraming nalulong sa bisyo, yung iba naman napabayaan yung health, nagkaroon ng mga sickness, illnesses. Dito sinasabi na bibigyan ka ng chance or ng pagkakataon ng universe na makapagsimula na maging healthy, maging fresh yung outlook mo sa buhay, yung new beginnings talaga. But be careful kasi naandyan yung mga temptation, hindi naman yan nawawala. So, yun. So, sinasabi sa'yo dito, Libra, na ang posibleng temptation na pwedeng ma-encounter mo, na kailangan mong iwasan, is yung past mo. Tulad na ito, diba? Yung, diba, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na maayos yung financial flow ng money mo. So, kung ano yung mga negative mo dati na ginagawa, like sobrang gastos, bisyo, unhealthy habits, na pagkain, ganyan-ganito, kailangan mo yun alisin. And huwag ka nang bumalik doon kasi yun yung parang traitor sa buhay mo. 'Di ba? Minsan may mga ganun eh. Sobrang
sobrang ganda na ng negosyo. Tapos, biglang na bankrupt dahil sa mga habits, mga sugal, or mga unhealthy habits nila na pwedeng naging dahilan ng pagbagsak. So, yun ang posibleng magiging temptation, trials, or pwedeng tribulations, or pwedeng hindrance para sa tagumpay mo. So, kailangan wag mo na siyang balikan. Okay? So, yun. Pag-isipang mabuti lahat ng mga decision making in terms of money. Kasi yun yung pinaka-importante. And sa loob ng relationship, nakikita ko wala namang masyadong issue sa relationship mo kasi maganda. Nakikita ko sir dito na if you need assistance, especially in terms of money, and assistance siya, yung halimbawa yung pwede mong mautangan, pwede mong mahinga ng tulong, pwede mong malapitan, mga documents, paperwork na pwedeng makatulong sa'yo. Yung ganun, merong mga tao na andyan para sa'yo. Okay? So, yung relationship dito, pwedeng if you're planning to get married, or yun, magkaroon ng connection or attachment sa isang grupo, sa isang community, or sa isang tao, possible siya. So, mga business, pwedeng may mag-open ng business, pwede naman na papasok sa isang napakalaking kumpanya. Pwedeng may makapag-asawa ng sobrang yaman, milyonaryo, parang ganun. Or pwedeng manalo sa loto or manalo sa kung ano ba. Okay? So, King of Pentacles is nandito. So, yung King of Pentacles is a manifestation of financial gain, financial wealth gain, parang ganun. So, ibig sabihin, kung ano man to napapasok sa buhay mo, di ba? Kung ano man tong gateway or door na pwedeng magdala sa'yo talaga ng value, magdala talaga sa'yo ng money, financial freedom. Parang ganun lang yun financial freedom. I-grab mo na tong opportunities na to. So, basta be mindful kasi nandito yung Empress. Pumapasok yung mga ideas na yan sa mga panahon na hindi natin in-expect. Like, mga panahon na walang-wala tayo, natutulog ka, tapos mananaginip ka na ng numero, pwedeng sa loto yan. Or habang nakatunganga ka dyan, meron kang maiisip na negosyo, or nag-browse ka sa yung Facebook, tapos makikita mo yung isang negosyo na ganyan, it's a sign. So, kailangan mong pag-isipang mabuti. Okay? If kailangan mo ng ideas, research. Yung kailangan mag-research, magtanong-tanong ka. Okay? Basta, ang sinasabi sir dito na beware lang, be careful, na huwag ka nang bumalik sa dati mga unhealthy habits. Huwag ka nang bumalik sa dating mga bagay na hindi na maganda. Like yung mga, yung dahilan kung bakit ka nalulugi or kung bakit nawala yung pera or bakit naghihirap yung isang tao. Okay? Thank you guys. Bye!